Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at na isusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinit ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid, mga kapwa deboto ng ating pong Jesus Nazareno. Magandang umaga po. Ngayon po ay araw ng ating debosyon, unang Biyernes ng buwan, kaya't nararapat lamang na sa simula ay ating bigyan ng parangal at papuri ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Hayaan niyo pong simulan ko ang aking pagninilay sa isang kwento. Meron po akong tito at tita na noong nagliligawan pa lang sila, matagal na panahon pa na po ang nakakaraan, hindi pa uso ang cellphone. Alam niyo po, napakahalaga ng Quiapo sa kanila. Bakit? Kasi isang araw daw po, bago sa susunod nilang pagkikita, nag-usap sila, sa ganitong araw, ganitong oras, magkita tayo sa harap ng Quiapo Church. Dumating po yung araw na pinag-usapan nila. Dumating yung oras na pinag-usapan nila. Alam niyo po kung sino na lang hindi dumadating? Silang dalawa sa harap ng bawat isa. Bakit? Kasi mali pala sila ng pag-intindi kung ano yung harap ng Quiapo na tinutukoy nila. Yung isa po ay naroon, yung isa ay nandirito. Kaya dumating po yung panahon na habang naghihintay sila, parang nawawala na sila ng pag-asa. Parang nagdududa na sila. Lulukuhin lang ata ako nito. Alam niyo po, nung pawala na yung pag-asa, marami ng tanong sa kanilang mga isipan. Alam niyo po kung anong ginawa nila? Pumasok sa loob
ng simbahan. Nagdasal po, kanya-kanya. At matapos po nilang magdasal, nakita po nila ang bawat isa. Ano pong sinasabi noon? Sino pa pong naghahanap ng asawa sa inyo? Yan, pagdasal nyo na po. Hindi po. Ito po yung mas magandang pagtingin doon sa simpleng kwentong iyon. Na kapag tayo sa ating mga buhay, maraming mga katanungan, mawawalan ng pag-asa, baka ang tawag sa atin, pumasok sa tahanan ng ating Panginoon, humingi sa Kanya ng kasagutan, humingi ng lakas upang makapagpatuloy. At ang taong nananampalataya sa ating mahal na poong Jesus Nazareno, sasagutin niya sa paraang mas kailangan natin. Bakit ko po kinakwento ito? Kasi atin pong ipinagdiriwang ngayon, sino pong santo? Si Santo Tomas. Pakisabi nga po, Santo Tomas. Si Santo Tomas po ay kilala bilang the doubting Thomas, ang nagdududang si Santo Tomas. Bakit siya nagdududa? Pwede po nating makita yung kanyang pagdududa sa ganitong kahulugan. Sa ating kwento sa Ebanghelyo, kakatapos lamang ng pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus, pwedeng nanggagaling yung kanyang pagdududa sa karanasan na nakita niya ng kamatayan ng kanyang tinitingnang Panginoon at tagapagligtas. Pwedeng sa kanyang buhay, pinagdududahan niya si Jesus. Kasi sinusundan ko to, nakikita ko yung mga ginagawa nito, nakasama ko to, kilala ko ito, pero nasaan na siya ngayon? Wala na siya sa aming tabi. Pwedeng doon po nang gagaling yung kanyang pagdududa at mga katanungan. Pero maganda rin pong tingnan sa atin pong ebanghelyo, kahit na may pagdududa siya, kahit na marami siyang katanungan, ano po yung kilos ni Santo Tomas? Hindi po siya lumayo, hindi siya umalis, nanatili siya kasama ang ibang mga alagad. Dahil yung kanyang pagdududa at mga katanungan, ang layunin nito ay makita ang katotohanan ng pagka-Diyos ni Jesus Nazareno. Kaya, ang isang mahalagang itinuturo sa atin ng kwento ni Santo Tomas sa ating mga buhay, kapag dumadating yung ating mga pagdududa, maraming katanungan, kawalan ng pag-asa, ang tawag po sa atin ay hindi tumakbo papalayo sa Diyos. Ang tawag sa atin ay manatili sa pananampalataya sa ating Panginoon. Huwag takbuhan papalayo, bagkus ang Diyos ang ating maging takbuhan dahil sa Diyos lamang natin makikita ang ating mga kasagutan. Sa Diyos lamang tayo mabibigyan ng lakas at direksyon dito sa buhay na ito. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, yun po ang una nating mahalagang titingnan at babaunin sa araw na ito. Palaging tumakbo, papalapit kay Jesus, manatili sa kanyang piling. At ikalawa, maganda pong tingnan yung ating Panginoon sa kanyang pakikitungo sa mga alagad, lalo na kay Tomas. Si Jesus po, anong ginawa kay Santo Tomas? Sa kanyang pagdududa, tinagpo si Santo Tomas doon sa panahon ng kanyang kahirapang sa paniniwala. Tinagpo ni Jesus kung nasa saan si Tomas. At yun din po yung pinapangako ng ating poong Jesus Nazareno sa bawat isa sa atin. Tatagpuin niya tayo kung nasa saan man tayo. Kung tayo'y nasa ating mga pagkakasala, sa ating karanasan ng paghihirap, sa ating mga pagdududa, tatagpuin tayo ni Jesus doon. At kapag tayo'y natagpuan ni Jesus, tayo'y bibigyan niya ng liwanag upang tayo ay makalagpas sa ating mga pinagdaraanan. Upang ang ating buhay, katulad ng mga alagad, katulad ni Santo Tomas, ay maging biyaya din sa mundong ito. Tumutulong para bigyan din ng liwanag yung mga kapwa na nagdududa pa. Yun po yung mission natin. Makikita po natin sa ating mga buhay at karanasan, palaging darating ang Panginoon. Tutulungan tayo ng Panginoon, pero hindi dapat matapos doon. Ang mission po natin dito sa mundong ito, yung pagtulong at pagpapaliwanag na ginagawa sa atin ng Panginoon, ay gawin din natin
sa iba, upang ang ibang nasa kadiliman at nasa maraming pagdududa ay matagpuan din ang katotohanan na ibinibigay ng pananampalataya sa poong Jesus Nazareno. Yun po ang misyon ng bawat isa sa atin. Patuloy na dalhin si Jesus ang kanyang liwanag, ang biyayang dinadala niya sa ating buhay patungo sa buhay ng iba. Dahil ito po yung napakahalagang maibabahagi natin sa ating mga kapwa habang nabubuhay pa tayo. Yung pag-asang ibinibigay sa atin at yung grasya na patuloy na ibinubuhos ng Diyos sa ating mga buhay. Paano pa po natin mas makikita yung muka ng biyayang ito? Hayaan niyo pong tapusin ko po ang aking pagninilay sa huling kwento pong ito. Ito po'y kinwento ko dito nung bago po ako umalis sa Quiapo Church at ikukwento ko po ulit sa inyo. Nung ako po'y nandito pa po, nung huling buwan ko po dito, meron pong dumalaw po sa akin sa opisina. Isang araw po, tumawag po yung sekretarya sa akin sa kwarto. Sabi niya, "Father, may naghahanap po sa inyo. Ang pangalan niya po ay Ofelia." Muntikan ko na pong hindi babain kasi hindi ko naman po kilala yung Opheliang iyon. Pero may tumulak po sa akin. Bumaba po ako, nakita ko po si Nanay Ophelia. Alam niyo po, ang sabi niya, siya ay 95 years old na. Araw-araw daw po siyang nagsisimba online at isa po ako sa mga namimisahan niya. Kaya gusto niya daw po akong madalaw at maipabot ang pagpapasalamat. Alam niyo po, meron pong pasalubong sa akin noon si Nanay Ophelia, isang molo soup at biskotso. Tapos sabi po sa akin na Nanay Ophelia, "Father Jess, may isang hiling lang po ako sa inyo. Kapag malapit na po akong tawagin ng Panginoon, pwede po bang kayo ang magbigay ng huling sakramento sa akin?" 95 years old po si Nanay Ophelia nung panahon na iyon. Sabi ko, "Sige Nanay Ophelia, hindi ko maipapangako pero susubukan ko. Maghintay pa po tayo ng isa pang 95 years. Matapos po ang isang buwan, nalipat po ako sa ibang parokya. Isang araw po, tinawag po ulit ako ng sekretary po namin doon. Sabi niya sa akin, "Father, may naghahanap po sa inyo. Ang pangalan niya po ay Ophelia." Sa totoo lamang po, nalimutan ko po nung una, sino ba yung Opheliang ito? Ang ginawa ko po, muntikan po ulit akong hindi bumaba. Tapos may tumulak ulit sa akin para bumaba. At nakita ko po at naalala ko, dahil may dala-dala ulit siyang molo soup at biskotso. Ganon po ulit yung paalala ni Nanay Ophelia, "Father, patuloy niyo po akong ipagdasal. At nawa po, sa huling sakramento ko po, kayo po ang makapagbigay." Matapos po ang ilang buwan, nalipat po ako sa huling parokya ko po, sa may Santa Mesa naman po. Isang araw po, sinorpresa na naman po ako ng anak naman po ni Nanay Ophelia. May dala-dala po silang molo soup at biskotso. Hindi daw po nakasama nung panahon na yon si Nanay Ophelia kasi sobrang init po at mahirap po dahil Holy Week po nung panahon na iyon. Tinanong ko po, nasaan si Nanay Ophelia? Nasa bahay nga daw. Ang sabi po sa akin, sa susunod pong buwan ay mag-celebrate siya ng kanyang 96th birthday. Sabi ko, 3 beses na akong sinusurpresa ni Nanay Ophelia. Ako naman ang magsusurpresa sa kanya. Kaya tinanong ko kung saan sila magdiriwang at kung kailan. Nung panahon po ng celebration ng 96th birthday ni Nanay Ophelia, alam niyo po, nung papasok na ako sa restaurant, medyo natatakot po ako. Baka dahil masurpresa siya kung anong pong mangyari sa kanya. Pagpasok ko po, laking tawa po ni Nanay Ophelia. Parang nakita niya po ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. At may regalo rin naman po ko sa kanyang imahe ng poong Jesus Nazareno. Nung panahon pong iyon, naranasan ko po na napagtanto ko po na sa buhay po natin, di ba, napakasaya kapag yung Diyos parang malapit sa atin. Napakasaya kapag yung mga hiling ng ating puso ay sinasagot ng Diyos.
Pero napagtanto ko rin po nung panahon na iyon na mas masaya pala at mas makabuluhan kapag tayo yung nagiging sagot ng Diyos sa kahilingan ng ibang tao. Kapag tayo yung nagiging biyaya sa buhay ng iba. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ito po yung napakahalagang paalala at hamon sa atin. Yung buhay po ng bawat isa sa atin ay pwedeng maging sagot sa mga kahilingan ng buhay ng ibang mga tao. Pwedeng maging mahalagang biyaya sa mundong ito sa papaanong paraan kapag tayo'y patuloy na sumusunod sa Diyos, patuloy na nagbabahagi sa Diyos sa ating mga buhay. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, sa kapistahan ni Santo Tomas, ang mahalagang paalala sa atin, sa ating mga pagdudud at katanungan, manatili tayo sa Panginoon, sa ating mahal na poong Jesus Nazareno, upang ang ating mga buhay ay tunay ding maging biyaya at sorpresa sa buhay ng ating mga kapwa. Amen.